Sa nakaraang kabanatay, nahuli ni Doña Claudia ang anak nitong si Aaron at ang anak ng katulong nila na si Sandra na parehang walang mga saplot, kaya napagdesisyonan ng Doña na ipakasal ang dalawa sa lalo't madaling panahon. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Makailang ulit nang kinausap ni Aaron ang sariling ina. Ngunit paulit-ulit din itong hindi pinapakinggan o nire-reject ang suwestyon nito. Para sa may edad na babae, isa lang ang solusyon sa pinanggagawa ng anak at ito ay ang ikasal sila. Ito lang ang paraan para hindi mapahiya at madungisan ang reputasyon ng pamilya Aaron. Ano na lang ang sasabihin ng kumari ko? They would question you na kung bakit ikakasal na lang ako sa anak pa ng katulong. It is more embarrassing, isn't it? Mas mapapahiya tayo dun, ma. Pangongonsensya pa ng anak kay Madam Claudia. Napatigil ang ina nito at saglitang napabuntong hininga na tila ba nakapag-isip-isip ito ng tama na papabor sa binata. You have your point, dear. Pagsang-ayon pa ng ina. Bahagyang nakaramdam ng pag-asa ang binata sa narinig. Nakakakita siya ng kaunting pagliwanag sa kagustuhan niyang mangyari. He was planning na kung sakasakaling mapapayag niyang ina ay tatakbo na ito palayo mula dito upang di na makapagbago pa ng isip. Pwede naman siyang tumakas na, but he won't do it. Kung ayaw niyang maputol ang lahat ng black credit cards na ipinambabayad niya sa kanyang mga luho at pamamasyal na konektado sa funds ng kumpanya nila, hindi pa siya nababaliw para i-take rest ang mawala ng perks bilang isang lehitimong anak ng mga Franco. I-postpone na natin ang kasal. We can make arreglo and we can give Sandra a better life. Biglang lumiwanag ang mukha ng may edad na babae sa narinig. You are right. I like the idea na we can give her a better future if we will use our money. Nabuhay ng todo ang puso ni Aaron. Konti na lang at mapapayag niya na ito. Nakangiti ng binata sa isiping makakawala na siya sa problemang kinakasadlakan. E paano kung nabuntis mo si Sandra dahil may nangyari sa inyo? Biglang naglahang matamis ng ngiti ni Aaron sa narinig. Tapos nakipag-areglo tayo. At natahimik ang Madam Claudia na parabang binabagabag ng konsensya. Ay, hindi. She exclaimed. Eh di pati ang apo kong walang kamalay-malay eh. Matatangay pa sa kalokohan mo kasi ayaw mo siyang panindigan. Ma, pagputol ni Aaron sa advance na pag-iisip ng ina. In the first place, kilalang pamilya sa politika at mapagkawang gawa sa mga tao. Ni minsan Aaron, ni minsan wala tayong tinatapakang tao. Wala naman akong tinatapakang tao, ma. Ginusto din naman niya yung nangyari sa amin dalawa. He's brutal. Enough. At umarte na itong tila naninikip ang dibdib sa mahaba-habang diskusyon na nila sa isa't isa. Ganyan si Mrs. Claudia Franco. She did it many times kapag ayaw nitong makipag-usap ng matagal sa anak, lalo na't may pinipilit ang muli. Kapag gumano na ito, it's the end of conversation for the two of them. And Aaron couldn't do more. He stepped out the door and tried to find out what went wrong. He assumed everything was in its proper place. Now, he needed a backup plan. This marriage should be stopped, Anya. Ganon din naman ang sitwasyon ni Sandra. They are both on same page. Halos araw-araw na silang nagtatalo na mag-ina dahil ayaw niya talaga sa ideyang ikakasal siya sa malademonyong lalaking yon. Pakiwara ni Sandra ay magiging dilubyo ang buhay niya sa dating kababata. Unti-unti ay namumuo na rin ang gigil niya sa pagkalalaki niyang iyon. Gusto niyang patunayan na kung against si Aaron sa kasal na yun ay mas against siya. Nay, ayokong gawing miserable ang buhay ko dahil lang sa isang insidente niyan. Baka naman may magawa ka sa desisyon ni Madam Claudia. Pakiusap ni Sandra sa ina nito na maluha-luha. Akala niya ay makakakuha siya ng simpatsya ng ina, ngunit para bang mas kampi ito at pabor sa pagpapakasal nila. Minsan ay napag-isipan na rin niyang baka kaya walang pagtutol ang ina niya dahil malaki ang tsansang makaahon sila sa kahirapan once she get married.
Ginusto niyo yan ni Aaron. Pangatawanan niyo. Walang emosyon na sabi ng ina. Pero inay, nakita mo ba kung gaano kabrusko ang pagiging demonyo? At pagiging antipatiko ng lalaking yun? Gusto mo bang doon ako maikasal? Maati mo ba? Pangatwira ni Sandra. Mabait si senyorito. At ikaw yung bibig mo, ayus-ayusin mo. Anak pa din ng amo ko yung sinasabihan mong demonyo. Pera pa din ng mga Franco ang patuloy na sumusuporta sa atin at nagpapakain sa pamilya natin. Nagkasaka ng tatay mo nang dahil din sa mga Franco. So, pambayad lang ako sa utang na loob na iyon? Paghinagpis ng dalaga sa ina. Gustong sumabog ni Sandra sa narinig sa ina. Alam niyang mahal siya ng ina pero gusto niya ring maramdaman na kampihan siya nito sa desisyong huwag magpakasal. Isipin mo ng gusto mong isipin. Mas makakabuti sa inyong dalawa ang makasal. Walang kagatol-gatol na pagpapaliwanag ng ina. Somehow she felt betrayed by her own mother. Pakiramdam niya ay wala itong pusong ina na makaunawa sa kanya. Namula ang mata ng dalaga at kusang tumulo ang mga luha. Masama ang loob na pinunasan niya ito ng kanyang braso at tinalikuran ng ina sa kusina habang naghugas ito ng pinagkainan sa mansyon. Walang sabi-sabi ay tumungo si Sandra sa likod ng kusina, palayo sa ina para umuwi. Masama ang loob niya at alam iyon ng ina. Ngunit hindi siya nito inamo. Mukhang wala na ngang makakapagpigil sa kasal-kasalan na iyon. Mabigat ang mapaan niyang lumabas ng pinto ng kusina nang may kamay na humablot sa kanya palayo roon. Tinakpan ng kanyang bibig upang di na siya makagawa ng ingay o eksena. Si Aaron, narinig kaya niyang mga sinabi ko kay inay at ang pagtawag niya ditong demonyo? Kumakalabog na naman ang puso niya sa isiping yon, ngunit pilit siyang huwag magpahalata dito. Bakit naman need ko makonsensya tungkol dito? Totoo naman na demonyo ang binatang Franco. Deserve niya ang mga salita ko. At mabuti na nga yang malaman niyang di siya mabait. Pagtatanggol niya sa sarili, she wanted to become more logical. Ano? Hihilain mo na naman ako? Hahalikan? Tapos ipagkakalat sa buong mansyon? Na sinet up ko na naman to? Sumenyas na naman si Aaron nang wag maingay nang inilagay ang sariling hintuturo sa harap ng labi nito. Hindi niya binigyan pansin ng pagtataray ng nauna. Huwag kang maingay. Bulong pa nito na akala mo ay bata. Na mas lalong kiniinisan ni Sandra, she crossed her arms over her chest. Ito na naman ang lalaki. Magaling manghila kung saan-saan. Tapos pa-victim after na parang di niya ginawa o wala siyang ginagawa. Ano ba? Singhal niya sa binata. Ayaw mo ikasal, di ba? Paniniguro pa nito. Sa'yo? Sabay turo pa sa lalaki. Of course. Pagmamaldita pa niya sa harap ng lalaki. Ikaw lang naman ang poging-pogi sa sarili. Hindi ako nandito para makipagtalo sa'yo. Let's make a deal. Seryosang mukha nito. Let's make a deal? At tinaas pa ni Sandra ang dalawang kamay nito. Wait, tinanong mo ba ako, Mr. Aaron Franco, kung gusto kong makipag-deal sa'yo? Pagmamaldita pa nito sa lalaki. Don't tell me na, palabas mo lang na ayaw mo ay makasal sa akin. Dinig na dinig kong suklam na suklam ka din sa akin. Suklam na suklam ka din sa akin? Halos mabingi siya sa sinabi ng lalaking nasa harapan. So meaning, suklam na suklam siya sa akin? Bakit parang kasalanan kong nakasipin ko siya? Ba't parang siya pang biktima at nawala ng virginity na pinagkaingat-ingatan? Kapal talaga ng mukha. Halos naningkit ng gusto ang mata ni Sandra sa narinig at tila umakyat ang dugo nito sa ulo sa sobrang pagkulo. Damang-dama niyang inis niya sa lalaking kaharap. Totoong ayaw niyang makasal dito. Alam din niyang dilubyong magiging buhay niya dito. Ngunit kung hindi siya magpapakasal sa lalaking ito ay may magbabago ba? Madami. Masasadlak siya sa kahiyan. Nawalan siya ng virginity ng ganun-ganun lang. Maaari pang mawala ng trabaho ang kanyang ina kung hindi ito susunod sa gusto ng sariling amo nito. Kung magpapakasal naman siya rito ay mas magiging okay ang buhay ng pamilya niya. Makapagpatuloy ng pag-aaral ang mga kapatid niya. Pihadong magiging dilubyo ang buhay niya dito. But she can do the same thing to him. And why not?
Makaganti mo lang siya sa lahat ng pinaggagawa at pinagsasabi nito sa kanya. Magpakasal tayo. Malinaw na malinaw ang pagkakasabi pa ng kababata sa kanya. Ngumiti ng maluwag si Sandra nang marinig ang sinabi ng lalaki. Don't get me wrong, hindi kita gusto. Pagkaklaro pa ng binata. Hahaha, kapal talaga ng mukha ng damuho. Di maiwasan maisip ni Sandra sa sarili. Sundin lang natin sila. Then, divorce tayo pagkaraan ng ilang taon. May ipapasa ang divorce dito sa Pilipinas at mas magiging madali para sa atin yon. Cole! Hindi na pinatapos si Sandra ang sasabihin pa ng lalaki. Aarte tayo mag-asawa sa harap nila. At tinignan siya ng masama ni Sandra. We don't have a choice. Pagdepensa pa ng huli. You are to act flawlessly. My parents are not dumb. Cole, pero no kiss, no hug, no holding hands. I refused. At bakit puro in favor sa'yo? As I mentioned a while ago, my parents are not dumb. You should act flawlessly. Tapos ayaw mo magpahalik? Eh di iwasan mo. Pandidilat pa ng mga mata ng dalaga. Cole, may kalakasan ang boses ng binata. Seryoso ito at tila nakarehistro sa mukha nito. Di mo ito mabibiro basta-basta. Matapos sabihin niyo na tuloy-tuloy na itong pumasok ng mansyon na para bang walang nangyari. Sinundan lang matalim ni Sandra ang lalaki kung saan ito tumungo. Iniwan lang si Sandra sa likod ng bahay na nag-iisa. Kahit kailan talaga, napaka-gentleman ng lalaking ito. Hintayin mo lang ang pagbawi ko sa'yo. Gigil niyang pagbulong sa sarili at patuloy na naglakad palayo na pabagsak ang katawan. Makailang araw matapos nilang makipag-usap ay ipinatawag si Sandra ng mga magulang ni Aaron upang makasama sa hapagkainan. Nagsuot ng puting bestida si Sandra at naglagay ng light na lip tint sa labi para hindi makita ang pamumutla niya. Ipinusod naman niya ang kanyang may kahabaang buhok na abot bewang. Masaya siyang sinalubong ng pamilyang Franco nang dumating. Inakap siya ng mahigpit ng ina ng kababata na medyo ikinailang niya ng bahagya. Talagang mababait ang mga magulang ng kanyang kababata. No doubt about it. Pasaya ka na. Bulong ni Madam Claudia sa kanya. Nakita niya rin si Aaron na nakangiti na halos kitang gilagid. Wow ha. Parang ang bait ng lalaking to kung makangiti. Ang plastic. Hinuha ni Sandra. Ginantihan niya naman ng binata ng mapait na pagngiti. Magkaganon pa man, di rin may kaila ng dalagang magandang bagay na nakita niya sa kababata. Mas maganda pala kay Asungot ang nakangiti. Ibang datingan. Mas gumagwapo. Naobserbahan ito. Nagsimula na silang pumasok sa loob ng mansyon nang biglang sumayad sa braso ni Aaron ang balikat niya na ikinalaki ng mata ng dalaga. Alisin mo nga yung kamay mo sa balikat ko. Singhal ng dalaga kay Aaron. Ayoko. Pagmamatigas ng kababata. Sisigaw ako. Ibubuko kita. Pananakot ni Sandra. Act flawlessly. Paalala pa ni Aaron na napag-usapan nila. Na mas lalong ikinapiko ni Sandra. Hinayaan niyang nakadantay ang braso ng binata sa kanya na hindi naman niya nakasanayan. Mabigat ito para sa kanya na para bang mas lalong bumibigat ang katagalan na lalong ikinaiirita niya. Sinasadya mo bang bigatan niyang braso mo? Impit na pagtatanong ng dalaga. Sangingising-ngising si Aaron. Ngayon ka lang ba nagkaroon ng lalaking nagtitiis? Nakbayan ka? Pang-aalas ka pa ng kababata. Mukhang hanggang ngayon daladala mo pa ang pagiging piloto mo. May baan ka pa atang hangin. Damang-dama ko ang kayabangan mo sa katawan. Ha? Well, wala kang choice. Pinikot mo ako eh. Mayabang pa nitong pagkakasabi at tila nang aasar pa ito ng matindi at sinabitan ng kanyang leeg na parang unggoy. Inis na inis ang dalaga pero wala siyang nagawa. Act flawlessly pala ha.
Ihanda mong sarili mo, Aaron Franco. Nadatnan nilang busy ang mga kasambahay sa pag-aasikaso ng mahabang lamesa. Nabungaran din nilang ina ni Sandra na naandun. Natulala itong makitang magkasamang dalawa at tila magkasundo. Ngunit binawi niyang pagkagulat at pinalitan ng matamis na pagkakangiti. Ay, senyorito, ipinagluto na pala kita ng masasarap na pagkain. Yung mga paborito mo. Bungad ng ina ni Sandra. Sa palagay ng dalagay, may kasama itong paninipsip sa suntubi niyang mamanugangin. Nay, sabay mano pa ng binata sa katulong at niyakapin niya ito ng mahigpit nang makita. Kung susumain ay para bang close na close ang dalawa na ikinaismid naman ni Sandra. Naku, senyorito, babaho ako. Hiyang-hiyang sambit ng katulong. Parang hindi naman, ay. Ang bango nga ng pabango nyo. Pero bakit ang anak nyo mabaho? Tinignan ng masama ni Sandra ang lalaki. Nagbibiro ba ito? Hindi nakakatawa kung ganoon. Siisip niya. Naghintay ito ng pagbawi sa sinabi pero hindi nito ginawa, kaya naman lalong umigting ang pagkakulo ng kanyang dugo sa hambog na lalaking nasa tabi niya. Hindi ka ba nagpabango? Paninita ng ina sa hiya sa narinig sa pilotong amo. Nagpabango? Pagsisinungaling ni Sandra. Wala talaga siyang hilig sa mga pabango. Lalo't sa pang-amoy niya ay masyadong matatapang ang pabango ng ina na nababagay naman sa edad nito. Alisin mo nga yung kamay mo. Ang bigat-bigat. Pagsimangot pa ng dalaga. Sa pantahay niya ay gustong-gusto talaga siyang ipahiya ng hambog na lalaking to. Sandra, marunong ka bang maghilot? Walang ano-anong pagtatanong nito nang patuloy na lumakad patungo sa dining table. Hindi na sinagot ng dalagang tanong na iyon. Wala siya sa samud makipaghuntahan dito. Yung estilo kasi ng pananamit mo eh. Parang yung kay Impong Belen. Yung manghihilot sa kabilang barangay. Naalala mo yun? Yung naghihilot ng may langis kapag may mga pilay ang mga bata. Pagpapaliwanag pa nito, hindi na nito hinintay ang pagsagot ng dalaga. Ano daw? Mukha ba akong manghihilot? Parang gustong maglaho ni Sandra sa pasundot-sundot na sinasabi ng kababata. Hehe, pilit niyang pagtawa. Nakakatawa ka talaga, Aaron. Pilit nitong pangiti. Dikit ang mga ngipin at sabay hampas sa balikat ng lalaki na may kalakasan. Nakakarami na talaga tong lalaking to sa akin at hindi pa ako nakakabawi. At dito na nga po nagtatapos ang Kabanata 2. Magkakasundo pa ba ang dalawa na parang aso't pusa? At wala kayang pagsisihan si Sandra sa pakipagdil nito na magpakasal kay Aaron? Abangan sa Kabanata 3. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.